Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang DVNet Newsline. Ika-6 sa buwan ng Enero, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Dagsa ng mga pasahero sa Calapan City Port na itala matapos ang holiday season. Libreng serbisyong pangkalusugan na pinalawak sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap Clinics. At mga proyekto at programa para sa lungsod ng Calapan sa taong 2026, inilatag na ni City Mayor Doy sa unang flag ceremony ng pamahalaang lungsod. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, ika-5 ng Enero taong 2026 sa ginanap na unang flag ceremony ng City Government of Calapan, inihayag at inilatag ni City Mayor Doy Liachon ang mga nakalinyang proyekto at programa ng kanyang administrasyon sa ilalim ng maayos na bayan sigurado. Ika-5 ng Enero taong 2026 sa ginanap na unang flag ceremony ng City Government of Calapan, inihayag at inilatag ni City Mayor Doy Liachon ang mga nakalinyang proyekto at programa ng kanyang administrasyon sa ilalim ng maayos na bayan sigurado. Kabilang na dito ang pagtatayo ng bagong City College Campus, 80 milyong pisong dagdag pondo para sa mas pinalawak na Orange Health Card coverage, libreng laboratory test mula sa City Health and Sanitation Department, 38 milyong pisong pondo para sa sektor ng agrikultura, pagbubukas ng botika ng bayan, pagtugon sa job generation goals, infrastructure projects tulad ng Calapan City Coliseum at multi-level parking building, mahigpit na pagpapatupad ng Discipline City Program, pagsasaayos sa Batino Sanitary Landfill, housing project, at muling pagtarget sa ISO Seal of Local Governance at most business-friendly city statuses ng lungsod. Marami pang nakalahad ang pamahalang lungsod ng Calapan. Ito lang po ay ilan sa napakarami, but of course I am excited as I know all of you are excited. Do not be overwhelmed with what we will do. Day by day, we will take it one moment at a time. Sa huli, nagpasalamat ang alkalde sa lahat na nakiisa at sumuporta sa kanya ang mga unang buwan ng kanyang pagbabalik bilang ama ng lungsod ng Calapan. Ang pahayag na ito ni Mayor Doy ay makabuluhan dahil aniya, ito rin ang taon ng ipagdiriwang niya ang kanyang ika-25 anibersaryo sa serbisyo publiko. Sa kaugnay na balita, ginawaran din ng iba't ibang parangal ang BFP Calapan City Fire Station sa isinagawang flag raising ceremony noong Enero 5, 2026 sa Calapan City Hall. Ganon din ang turnover ng isang service vehicle sa nasabing istasyon. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Ginawaran din ng iba't ibang parangal ang BFP Calapan City Fire Station sa isinagawang flag raising ceremony nakaraang ika-5 ng Enero 2026 sa Calapan City Hall. Ang awarding ceremony ay pinangunahan ni na City Mayor Doy Liachon at Vice Mayor Bim Ignacio kasama mga konsehal ng lungsod. Kabilang sa mga ginawaran ay sina Fire Chief Inspector Angeline Salvador na tumanggap ng BFP Efficiency Award, medalya ng papuri at medalya ng pandaigdigang paglahok. Si Senior Fire Officer 3 Ariel Hacolbia ay ginawaran bilang Best Non-Commissioned Officer 2025 bilang pagkilala sa kanyang natatanging pagganap, dedikasyon sa tungkulin, profesionalismo at mahalagang ambag sa fire prevention, emergency response at kaligtasan sa komunidad. At ang BFP Calapan City Fire Station ay kinilala naman at ginawaran ng Excellence in 7S of Good Housekeeping Award para sa huwarang pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng kaayusan, disiplina at kahusay
kahusayan sa lugar ng trabaho. Samantala, sa kasabay na araw, formal ding isinagawa ang turnover ng isang Toyota Light Ace na inilaan para sa Bureau of Fire Protection, Calapan City Fire Station. Ang nasabing service vehicle ay napili gamit ang 20% pondo ng BFP Calapan City at opisyal na ipinagkaloob ng pamahalaan lungsod ng Calapan. Ang turnover ceremony pinangunahan ni City Mayor Doy Liachon kasama si Vice Mayor Bim Ignacio at mga kasaping konsehal ng lungsod. Tinanggap ang sasakyan ni Senior Fire Officer 3, Ariel Haculbia. Dumalo sa aktibidad ng mga tauhan ng BFP Calapan City Fire Station at nagpahayag ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa pamahalaan lungsod ng Calapan at sa patuloy na suporta nito sa pagpapalakas ng kakayahan ng BFP sa fire protection at emergency response. Layunin ng pagkakaloob ng bagong service vehicle na mapahusay ang operational readiness at mobility ng BFP Calapan City upang mas mapabilis, maging epesyente at epektibo ang paghahatid ng serbisyong pang-emerhensiya at pangkaligtasan sa komunidad. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy ng ating mga balita, patuloy ang matinding pagdagsa ng mga pasahero sa Calapan City Port, ikalima ng Enero 2026 kasunod ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Habang unti-unti nang bumabalik sa trabaho ang maraming biyahero patungong Batangas at iba pang mga karatig lugar. Ikalima ng Enero 2026 patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa Calapan City Port kasunod ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Habang unti-unti nang bumabalik sa trabaho, maraming biyahero patungong Batangas at iba pang karatig lugar. Ayon sa pamunuan ng Calapan Port, umabot sa mahigit kumulang 8,000 pasahero kada araw ang dumaraan sa pantalan. Higit na mas mataas kumpara sa karaniwang bilang ng mga bumabiyahe. Dahil dito agad na napuno ang passenger terminal building na may kapasidad lamang na 3,500 passengers. Dahilan upang marami ang maghintay sa labas ng gusali. Upang maibsan ang siksikan, ipinatigil na ng Philippine Ports Authority Calapan ang booking system at ipinatupad ang first come first serve na sistema para sa mga sasakyang tatawid. Dagdag pa ng pamunuan ng pantalan na dagdagan na rin ang mga biyahe at barko ng ilang shipping lines upang mapabilis ang daloy ng pasahero at kargamento. Gayunpaman, patuloy pa rin nakararanas sa pagkaantala ang ilang biyahe dahil sa malalakas na alon at hindi magandang lagay ng panahon, partikular na sa bahagi ng Batangas Port. Dahil dito, mas tumatagal ang oras ng pag-alis ng ilang barko. Patuloy naman nakabantay ang mga kawani ng PPA, CDRRMO at iba pang ahensya upang tiyakin ang kaayusan, seguridad at kaligtasan ng mga pasahero sa loob at paligid ng pantalan. Pinapayuhan ng publiko na dumating ng mas maaga sa pantalan, magdala ng sapat na pagkain at tubig at patuloy na makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa pinakahuling anunsyo kaugnay ng biyahe.
Ganun rin, mahigpit ring pinapaalala ng pamunuan ng PPA na huwag magpabiktima sa fixers. Anila, huwag makipag-usap sa mga ito upang makatubos ng tiket ng barko. Maaring ipagbigay alam sa kanilang official Facebook page na PPA PMO Mindoro o tumawag sa kanilang mga hotline numbers na 043-288-7348 o 0919-464-8810. Samantala, sinimulan na nakaraang 2 ng Enero 2026 ng Land Transportation Office o LTO ang mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal sa mga e-trike sa major highways. Kapansin-pansin ang pagliit ng bilang ng mga e-bikes na bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Calapan. Ayon sa mga e-bike owners, naghihintay sila ng malinaw na regulasyon o polisiya na ibababa ng LTO sa paggamit ng electronic vehicles, partikular na sa mga probinsya. Sinimula na nakaraang 2 ng Enero na Land Transportation Office o LTO ang mahigpit nagpapatupad ng pagbabawal sa mga e-trike sa major highways. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang pagpapatupad na ito ay nakabatay sa pangkalatang konsiderasyon sa kaligtasan sa kalsada. Ang mga pangunahing lansangang ito ay dinisenyo para sa mga mas mabilis at mas malalaking sasakyan at hindi angkop para sa mga e-trike dahil sa bilis na daloy ng trapiko, dami ng sasakyan at lawak ng mga lansangan. Ang mga mahuhuling nagpapatakbo ng e-trike sa mga ipinagbabawal na lansangan ay sasailalim sa mga kaukulang parusa alinsunod sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code at Joint Administrative Order No. 2014-01 kabilang ang pagpataw ng multa at ang posibleng pag-impound ng e-trike. Binigyan diin rin ng LTO na ang layunin ng hakbang na ito ay hindi upang ipagbawal ang paggamit ng mga e-trike sa pangkalahatan, kundi upang maiwasan ang aksidente at matiyak ang kaligtasan sa mga lansangan, habang hinihintay ang mas komprehensibong joint guidelines mula sa DOTR at iba pang kaukulang ahensya. Nananawagan ng LTO sa publiko ng kooperasyon at mahigpit na pagsunod sa umiiral ng mga patakaran sa trapiko alang-alang sa kaligtasan ng lahat. 5 ng Enero, araw ng Lunes, ay kapansin-pansin naman ang pagliit ng bilang ng mga e-bikes na bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Calapan. Ayon sa mga e-bike owners, naghihintay sila ng malinaw na regulasyon, polisiya na ibababa ng LTO sa paggamit ng electronic vehicles, partikular na sa mga probinsya. Magbabalik po ang TVNet Newstime makalipas ng ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Mas pinalawak ng Provincial Government of Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Health Office o PHO at sa pakikipagtulungan ng PhilHealth ang pagbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga Mindoreño sa pamamagitan ng 21 PhilHealth accredited Yakap clinics na kasalukuyang operational na sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Mas pinalawak ng Provincial Government of Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Health Office o PHO at sa pakikipagtulungan ng PhilHealth ang pagbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga Mindoreño sa pamamagitan ng 21 PhilHealth accredited Yakap clinics na kasalukuyang operational sa iba't ibang bayan at sa lungsod dito sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maisakatuparan ang layunin ng universal health care na tiyaking may pantay, abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa malalayong komunidad at sektor na may limitadong kakayahang pinansyal. Ang yakap na nangangahulugang yaman ng bayan ay kalusugan at pag-asa ay isang pambansang programa ng PhilHealth na nakatuon sa pagpapalakas ng outpatient healthcare services bilang unang antas ng pangangalagang medikal. Layunin nitong maagang matukoy at magamot ang mga karaniwang karamdaman upang maiwasan ang paglala ng sakit at mas mataas ang gastusing medikal sa hinaharap. Ang serbisyong saklaw sa ilalim ng Yakap program ay maaaring mag-avail ang mga pasyente ay mga sumusunod na serbisyo na walang bayad. Kabilang nandito ang primary care medical consultations, piling laboratory test na kinakailangan ng pagsusuri, mga pangunahing gamot na inireseta ng doktor, cancer screening test at kung ito ay inirekomenda ng attending physician at available sa pasilidad. Nilinaw ng PHO na Yakap Services ay kasalukuyang ipinatutupad lamang sa mga pampublikong hospital at government-run health facilities. Kabilang ang provincial at district hospitals, community hospitals, municipal health offices, rural health units, isang government-managed specialty clinic, hindi pa saklaw ang programa, ang mga pribadong hospital at pribadong klinika. Samantala, paalala sa publiko, tumatanggap ng walk-in patients sa mga Yakap clinics at maaaring magpatingin ang mga residente sa alinmang pasilidad na pinakamalapit sa kanilang lugar. Walang babayarang bayad ang mga pasyente para sa mga serbisyong saklaw ng programa, alinsunod sa mga patakaran ng PhilHealth. Hinihikayat ng pamahalang panlalawigan ng publiko na samantalahin ang libreng serbisyong pangkalusugan at makipag-ugnayan sa kanilang pinakamalapit na health facility o sa Provincial Health Office ng Oriental Mindoro para sa karagdagang impormasyon. Matapos ang holiday season, alamin natin kung tumaas o bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch.
rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.